we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner. Naibabigat mo? Good morning sa iyo, partner, at good morning sa ating mga kapuso. Mamaya, partner, pag-uusapan natin ang drug abuse awareness and prevention. 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 O, di ba? Okay. Partner, matanong nga kita. Saan mo gustong pumunta pagdating ng Pasko? Sa pagdating ng Pasko, sa bahay lang. Sa bahay lang? Ayoko nang mag-travel. Labas na nga tayo ng labas, partner. Gusto kong mag-out of the Everyday. country eh. O, saan naman? Sa Japan. Japan. Kaya lang, partner, medyo problemado tayo sa budget eh. Kaya sa Bayambang na lang ako pupunta. Bakit sa Bayambang? Eh alam mo kasi yung Christmas display nila yun, Japan-inspired. Ah, Pag nandun ka, okay. partner, para kang nasa Japan. Sige, mapuntahan nga natin yan mamaya. Mamaya. Narito na ang mga unang balita. Arestado ang mag-live-in partner matapos ibenta ang kanilang 3-week-old na sanggol sa nagpanggap na buyer sa Alaminos City, Pangasinan. Nagkilala ang mga suspect na sina Reynante Ladaran at kinakasama niyang si Margie Lawag, Tubong Rizal, Kalinga. Ayon kay Attorney Fabian Matib, agent in charge ng NBI Alaminos District Office, nagpost sa social media ang mag-live-in partner at sinabing for sale o adoption ang kanilang sanggol sa halagang 300,000 pesos. Ikinabahala ito ng Project Rescue Children, isang NGO, kaya agad sila ang nakipag-ugnayan sa NBI. Isang ahente ng NBI ang nagpanggap na buyer at nang magkaabutan, agad na isinagawa ang entrapment operation. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 11862 o Anti-Trafficking in Persons Act ang dalawa. Dinala naman sa DSWD ang sanggol. Sinisikap ng Mornings with GMA Regional TV na magkuhanan ng pahayag ang mga naarestong suspect. Pera na naging bato pa. Yan ang sinapit ng 3 biktima matapos magbigay ng malaking halaga ng pera kapalit ng umano'y malaking return of investment. Nangyari yan sa isang transient house sa Barangay Poblacion, San Vicente, Ilocos Sur, kung saan tenant ang suspect at ang biktima ay kapwa-tenant din. At yung isa, yung mismong may-ari ng transient house. Sa kabuuan, 3.8 million pesos ang natangay ng suspect na taga Los Baños. Ang modus, ipapasok daw ang pera sa forex trading sa pangakong 98% ang buwanang balik. Pero sa payout schedule, nawala na parang bula ang suspect. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga biktima. Plano ring iakyat ng PNP ang kaso sa large-scale estafa laban sa suspect. Pamimest din ng sesid fly sa ilang manggahan sa Mangaldan, Pangasinan, problema ng mango growers. Nakaalerto, Jasmine Gabriel Galban. Aanihin na sana sa buwan ng Desyembre ang bunga ng mga tanim na manggang ito sa Barangay Pugo, Mangaldan, Pangasinan. Pero ang problema, hindi pa man lumalaki, nahuhulog ng ilang bunga. Hindi rin magandang tekstura ng bunga. Karamihan sa bunga ng mangga, tinamaan na raw ng sesid flies o mas kilala sa tawag na kurikong. Ito ang peste na karaniwang umaatake sa mga manggahan. Sa kanya, maraming inuukod. Marami pang nahulog. Kahit binalok mo na yan, mahuhulog pa. Ang pagtama ng sesid fly sa manggahan sa Barangay Pugo, nararanasan na rin sa iba pang manggahan sa bayan. Aabot na raw sa halos 10 hektarya ang tinamaan ng sesid flies. Kailangan po nila talagang close monitoring sa manggahan po nila. Hindi dapat pinapabayaan, within 1 week dapat ma-sprayan po nila. Binabalutan na ng papel ang mga bunga ng mangga para makaiwas sa peste. Patuloy ang monitoring ng Municipal Agriculture Office sa mga manggahan sa bayan. Kasabay ang abiso sa mga mango grower kung paano ang tamang treatment sa sakit na dumadapo sa mga mangga. Pag mag-submit po kami ng report, ibabalidate muna nila bago sila magbigay ng interventions kung ano po yung one, ma'am. Yung sabi ko nga yung wide of damage at saka how
how many trees affected, parang ganun po. Sa kabila ng pagtama ng kurikong sa ilang manggahan sa bayan, umaasa ang Mango Growers Association at Agriculture Office na hindi maapektuhan ang supply ng mangga ngayong holiday season. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang individual na nangangaroling sa kalsada pinaghuhuli ng Task Force Disiplina sa Dagupan City. Tinutukan niya ni Russell Simorio. Walang takot na nakikipagpatintero sa gitna ng kalsada ang batang babaeng ito sa bahagi ng Burgos Street, Dagupan City. Lumalapit siya sa mga nakahintong tricycle, nangangaroling at nanghihingi ng pera. Sa cellphone video naman na ito, kita ang pangangaroling ng dalawang bata sa mga nakaparadang motorista. Ayon sa ilang motorista, galit pa raw ang mga nangangaroling kung hindi bibigyan. Delikado yung mga yun. Dapat pigilan mga ibang mga puso, pulis, at mga ibang driver tricycle. Ganun po. Para niiwasan sila sa disgrasya. Sa operasyon ng Task Force Disiplina, pinaghuhuli nila ang mga individual na nangangaroling sa gitna ng kalsada. Karamihan sa mga nahuli, mga menor de edad na dinala sa City Social Welfare and Development Office. Ipinatawag ang kanilang mga magulang. Sa kahirapan din ng buhay, yun lang ang ginagawa nila. Pero pili pa rin natin silang pinipigilan na mamalimos nga kasi especially dyan sa food street. Ano na sila nakaka-distract sila lalo na pag may mga kumakain. Una nang idinaing ng mga tsuper ang mga nangangaroling sa gitna ng kalsada na madalas pang sumampa sa mga jeepney. Pag nakikipagpatintero, siyempre tumatakbo ka, hindi mo alam na susulpot na lang bigla sa harapan mo. Ganun. Pag nasagasaan mo sila. Oo. Ayon sa Task Force Disiplina, hindi naman ipinagbabawal ang pangangaroling dahil tradisyon na ito tuwing Pasko, pero nagiging bawal ito kung hindi sila ligtas at nakakaperwisyo. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Plaza ng Calasiao, Pangasinan, pansamantalang isinara para sa mga aktibidad ng Puto Festival 2023. Tunghayan sa report. Hindi muna pinapayagang pumarada ang mga sasakyan sa Calasiao Plaza simula ngayong araw, November 22 hanggang sa January 9, 2024. May patatayo kasing food stalls sa lugar na bahagi ng aktibidad ng Puto Festival at Pasko sa Bayan. Temporarily closed po siya for our preparation. Tomorrow, yung mass oath taking ng newly elected barangay officials dito sa Bayan ng Calasiao. And preparation na rin siya for our Puto Festival celebration. Mag-uumpisa na ang Puto Festival sa December 7 at magtatagal hanggang sa December 13. Bukas na rin ang pailaw sa bayan. Sa ngayon, wala raw inaasahang pagtaas sa presyo ng puto. Ay, presyo ng puto sa presyo ng bigas at asukal. Hindi naman po siguro, wala pa naman pong update. Inaasahan na raw ang pagbigat sa daloy ng trapiko dahil sa iba't ibang aktibidad, pero pinag-aaralan na ng POSO ang ipatutupad na traffic rerouting. Magiging problema ang parking area sakaling dagsana ang mga bisita. Pero we'll make sure po na magkakaroon tayo ng alternative na parking area sa ating mga guests po na dadating dito. Nandyan po ang Calasiao Sports Complex as their parking area. Meron din po sa back part ng ating municipal hall, may mga parking area. Bumutab na lang po para taga-Robiston do, malayo naman po yung Tapos madali lang po yung parking kaysa sa sasakyan. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang binabalot ng lamig ng hanging amihan ngayong araw. Kaninang alas 2 ng madaling araw, nakapagtalang pag-asa ng 16.2 degrees Celsius na temperatura sa City of Pines, Baguio. 21.5 degrees Celsius sa Tanay, Rizal. 23.6 degrees Celsius sa Basco, Batanes. 23.8 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Cagayan. Habang 25.1 degrees Celsius naman sa Quezon City. Mga kapuso, hindi pa iyan ang minimum temperature sa mga nasabing lugar para sa araw na ito. Bukod sa amihan, nakaapekto naman ang shear line sa Southern Luzon ayon sa Pag-asa, habang mga local thunderstorm naman ang aasahan sa iba pang panig ng bansa. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region at Cordillera base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng Northern at Central Luzon. Posibleng heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide.
Mga taxi driver na namimili ng kanilang pasahero, problema sa Baguio City ayon sa POSD. May ulat si Jasmine Gabriel Galvan. Mula sa sentro ng Kalakalan, pauwi sa Barangay Irisan si Aling Gina. Maraming taxi sa Baguio City, kaya kung tutuusin, walang problema sa transportasyon. Pero bilang isang pasahero, isa sa nagiging problema nila ngayon, ang mga taxi driver na namimili raw ng pasahero. Kasi yung mga driver, minsan namimili sila ng oo, lalo na pag malayo yung pupuntahan. Batid ng Public Order and Safety Division o POSD ang problemang ito. Kaya naman nagtalaga sila ng mga enforcer sa taxi loading and unloading area. Ang ginagawa na lang po natin ay yung mga pumapasok sa taxi stand. You cannot reject anybody who tries to ride your taxi dahil lang malayo or maraming kargada. That's part of your responsibility as a public service provider. Ngayong holiday season, mas pinaigting ng otoridad ang kampanya laban sa mga isnaberong taxi driver. Posibleng matanggalan ng prangkisa sakaling mapatunayang namimili ng pasahero. Jasmine Gabriel Galvan para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa huling record ng Philippine Drug Enforcement Agency, mahigit 7,000 out of 42,000 barangays sa Pilipinas ang apektado ng iligal na droga. Hindi malinaw ang bilang kung ilan lahat ang lulong sa ipinagbabawal na gamot dahil kadalasan ito itinatago sa pamilya at sa komunidad. Kaya para talakayan ang Drug Abuse Prevention and Control Week, magkakasama natin si Dr. Stachis Neil Espino, Medical Officer 4 ng Region 1 Medical Center. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Doc Neil. Thank you po, Sir CJ. Long time no see. Oo nga po. Okay, unang-una, i-define natin, ano yung drug abuse na sinasabi? Ang drug abuse ay ang paggamit ng isang substance o drugs na higit pa sa karaniwang gamit nito. Kadalasan, ang mga naaabuso ay ang mga tinatawag nating illicit drugs o yung mga pinagbabawal na gamot, ngunit kasama rin dito ang paggamit ng alcohol at ang smoking. Okay, Doc Neil, ano yung maaaring komplikasyon sa kalusugan ng isang tao, yung drug addiction? Maraming komplikasyon ang drug addiction at ang drug abuse, no? Unang-una sa physical, makikita natin pwede tayong magkaroon ng mga malubhang sakit sa ating puso, baga at atay. Pangalawa po dyan ang addiction o ang pagkakalulong sa droga. At ang pangatlo ay ang pagkakaroon ng psychiatric illnesses o mga sakit sa kaisipan. Yung epekto nito sa mental. Mental, tama ka dyan. Ito yung mga psychiatric illness na pwedeng makuha dahil sa patuloy na paggamit ng droga. Okay, kadalasan kasi if something is addictive, hindi natin ito napapansin na naa-addict na tayo eh. Magiging aware ba yung isang gumagamit ng illegal drugs or yung tao sa paligid na nakakapansin? Ang addiction kasi ay ang hindi mapaglabanan na paggamit ng droga. Okay. At dahil sa patuloy na paggamit nito ay hindi tayo nagiging aware na tayo pala ay sobrang nalululong na sa mga addictive substances na ito. Yun na yung epekto sa kaisipan, no? Opo, kasama na po yun. Kaya napakahalaga po na sa ating pamilya ay ma-observe natin yung mga clues na pwede nating makita para masabi natin na may possible na drug abuse or nakararanas na ito ng addiction. Nabanggit mo yung clues, Doc Neil. Ano-ano yung mga dapat maging aware yung family member na itong isang kamag-anak ay iba na yung pinupuntahang landas? So, itong mga clues na to ay kailangan collective na makikita natin, hindi lang isa. Okay. Karamihan po sa physical. For example, sa physical attributes, yan po, pagbagsak ng katawan, timbang, parating matamlay, pagkakaroon ng mga sugat or mga pasa sa balat, pagkasira ng ngipin, pamumula ng mata. Okay. Yung sa physical po yun. Sa kaisipan naman po, laging tulala. Laging tulala. Tama. Yeah, tama po. Mainit ang ulo, parating mainit ang ulo. Okay. Hindi magandang ugnayan sa pamilya, hindi magandang ugnayan sa katrabaho. May mga programa o
proyekto ang gobyerno, yung pag-rehabilitate sa mga drug addict, kumbaga. Okay, paano yung sistema ng rehabilitation, gaano ito ka-epektibo at what are the chances na makarecover ang isang tao, Doc Neil? So nabanggit nyo po yung rehabilitation. Nagsisimula po ito sa consultation na kung saan makikita natin kung gaano kalubha or ang severity ng kanyang addiction. Kapag po severe ang addiction, doon na po pumapasok yung rehabilitation na tinatawag po natin. At ang rehabilitation po ay isang epektibong pamamaraan para po mapigilan natin ang paglala ng kondisyon ng mga kliyente po natin. At napaka-epektibo po nito, lalo na kung masundan pa ito ng aftercare program. Ito yung tinatawag po natin na relapse prevention para po pagkatapos ng rehabilitation ay mapigilan po sila sa paggamit muli ng droga. Okay, of course, prevention really is the key to avoid drug addiction. Pero how important, gaano kahalaga yung relasyon sa pamilya para nga hindi malululong sa bisyo ang mga kabataan? Ang prevention po kasi ay kinakailangan simulan habang maaga pa at nagsisimula yan habang bata pa. So, ang ugnayan sa loob ng pamilya ay napaka-importante kasi po habang bata pa ay yun po ang napaka-importanting yugto ng buhay ng isang tao na mas madali silang mahikayat sa maling gawain. Lastly, Doc Neil, malamang sa malamang may mensahe po kayo sa mga kapatid natin na wawala sa landas. And of course, mensahe na rin sa mga lahat ng pamilyang Pilipino na nagkakaroon ng ganitong problema. Para sa mga pamilyang Pilipino po, sa ating lahat ay samahan nyo kami para po matugunan natin ang problema ng drug abuse para po ito ay ma-prevent at ma-control. Kasi po, pag ang isang tao ay nalulung sa droga, hindi lang ang kanyang buhay ang maaaring magkaproblema, ngunit ang kinabukasan ng pamilya at ng komunidad ay maapektuhan din. Alright. Maraming salamat, Doc Neil. Good to see you again. Yeah. Until next time. Welcome po and thank you rin po. Si Dr. Stachis Neil Espino, mga kapuso, Medical Officer 4 ng Region 1 Medical Center. Diyan lamang po kayo, mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Labis ang pagdadalamhati ng kaanak ng dalawang bata matapos malunod sa isang water impounding area sa Barangay Kabayasawan o Kabayawasan, mga Tarang, Pangasinan. Nakilala ang mga biktima na sina Cyrus Kian Agasite, 5 taong gulang, at John Mar Estefa, 6 na taong gulang. Naglalaro umano sa lugar malapit sa water impounding area ang dalawang bata kasama ang iba pa nang mangyari ang insidente. Panawagan ng kaanak ng mga biktima, lagyan ng bakod ang water impounding area upang hindi na maulit ang insidente. Tiniyak ng barangay na lalagyan nila ng bakod ang lugar para sa kaligtasan ng mga residente. 2 apprentice seaman kabilang ang isang taga-Kalinga nalunod sa Water Search and Rescue Training ng PCG. Tutukan sa report.
Padapa ng lumulutang ang Coast Guard apprentice seaman na si Mori Caguay, tubong Kalinga sa ginawayang water search and rescue o WASAR training ng Philippine Coast Guard sa Cavite noong November 16. Ang di alam ng kanyang mga kasamahan, wala na pala siyang malay. Agad na isinakay si Caguay sa rubber boat at sinubukang i-revive. Nadala pa siya sa ospital sa Cavite pero hindi na siya naisalba. Well, wala pa tayong masabi dun sa nangyayang ongoing investigation. Pero ang assurance lang natin ay we are transparent at titignan natin lahat yung mga posibleng anggulo kung talagang may nangyaring lapses, may nangyaring negligence. Ang ina ni Caguay hindi matanggap ang nangyari sa anak. Hinintay pa nilang nag-float yung tao. So, nakita natin sa video, nag-float yung body. Ang paghawak sa kanya, puros mali ang CPR sa kanya, mali lahat. Parang hazing kasi pinaglaruan siya sa gilid ng boat. Nilinaw ng PCG na walang ginagawang initiation o hazing ang kanilang mga tauhan na sumasailalim sa WASAR training. Iniimbestigahan na rin ito ng NBI. Hinihintay na lang din ang resulta ng autopsy sa labi ni Caguay na ikalawang nasawi habang nagsasagawa ng training ang PCG. November 15 nang mamatay din ang isa pang Coast Guard apprentice seaman sa Palawan. Dahil dito, pinasuspinde na ng Coast Guard ang lahat ng PCG WASAR training sa buong bansa. Nirelieve na rin pansamantala ang mga training personnel sa dalawang Coast Guard districts kung saan nangyari ang mga pagkamatay. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. EAC Generals tinalo ang Benil Blazers sa isang crucial game, 77-69. Tunghayan sa report. Ang bakbakan ng EAC Generals at Benil Blazers sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Pasahan ang naging susi ng Generals para maka-score sa panguna ni Kyle Ochavo at Nat Josejos. Pero sinasagot naman ito ng power moves ni Miggy Cortesa sa painted lane. Sa huli, tinalo ng 7th placer na Generals ang 3rd placer sa standing na Blazers 77-69. Hindi pa rin nagpapaawa at sa kanilang winning streak ang Mapua Cardinals matapos talunin at i-eliminate sa Final Four ang JRU Heavy Bombers sa tight game 77-74. Consistent bilang player of the game si Clint Escamis sa kanyang big 25 points. Sundan ng laro sa Biyernes, San Sebastian Golden Stags laban sa Arellano Chiefs at San Pedro Red Lions kontra Letron Knights. 1:30 p.m. live sa GTV. Rizzo Niga para sa Mornings with GMA Regional TV. 4 na katao nasawi dahil sa pagbaha sa Southern Brazil. Tunghayan sa Globalita. Binabaha ngayon ang Southern Brazil matapos hambalusin ng malakas na bagyo sa Rio Grande do Sul. Napilitang lumikas ang abot sa 1,600 na pamilya dahil sa malawakang pagbaha. 4 din ang naitalang nasawi dahil sa sama ng panahon. Bangka na rin ang gamit ng ilang residente sa lugar para bumili ng supply. Mula Setyembre, ilang matitinding bagyo ang tumama sa Brazil kung saan aabot na sa 50 ang nasawi. Ito si Little Amal, isang 10-year-old Syrian puppet na umiikot sa buong mundo, hindi lang para magbigay ng aliw, kundi para magbigay ng pag-asa sa mga refugee o mga pamilyang napilitang umalis sa kanilang mga bayan dahil sa gulo, giyera o kalamidad. Ngayong araw, binisita niya ang Basilica of Guadalupe sa Mexico City kung saan dinumbog siya ng mga migrant families. Kaya ang 12-foot tall puppet na si Amal, na hope ang ibig sabihin sa Arabic, ay simbolo ng pakikibaka sa human rights sa buong mundo. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Sparkles Yasser Marta pressured sa intimate scenes nila ni Claudine Barreto sa Lovers Liars. Narito ang report. Aminado ang Sparkle star na si Yasser Marta na starstruck siya kay Claudine Barreto nang una niya itong makita sa set ng pinakabagong GMA TV series na Lovers Liars. Kaya raw pressured siya sa kanyang role sa series dahil may love triangle sila ni Claudine at co-star kapuso Morning Sunshine Shaira Diaz. Dagdag pa ni Yasser na very challenging ang kanyang role dahil may mga intimate scenes sila dito. Kasama rin sa cast sila Rob Gomez, Kim Santan, Michelle Vito, Sarah Edwards, Polo Ravales, Christian Vasquez, and Lian Valentin. Nagsimula na ang World TV premiere ng Lovers Liars na masusubaybayan 9:35 p.m. sa GMA.
Bukod kina Kapuso action hero Ruru Madrid bilang Black Rider at Yasi Pressman bilang Bane. Kasama sa aabangan gabi-gabi ang magandang dilag Herlin Budol sa kanyang mapanghamon role bilang battered girlfriend pero palaban sa buhay. Kaya level up rin ang aktingan ni Herlin na mapapasabak din sa action dramang hatid ng Black Rider gabi-gabi 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with Jamie Regional TV. Japan-inspired na Christmas pasyalan sa Bayambang, Pangasinan dinarayo ngayong Kapaskuhan. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galman. Jasmine, good morning! Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Advance Merry Christmas. Nako, ramdam na ang diwa ng Kapaskuhan dito sa Bayambang, Pangasinan. Lalo pat binabalik-balikan ngayon ang isa sa mga Christmas tourist attraction dito sa bayan ng Bayambang. Actually, andito ho tayo ngayon sa kanilang Paskuhan sa Bayambang o yung kanilang Christmas village. Talaga namang napakaganda at napakamakulit. Siyempre, itutur ko ho kayo mga kapuso para makita ninyo kung gaano nga ba maganda itong kanilang Christmas village. Actually, ito ho yung Ghibli-inspired Christmas village. Dito pa lamang ho sa bukana ng kanilang Christmas village ay bubungad na sa atin ang napakahabang tunnel na ito ho ay nadesenyuhan, na palamutian ng mga sakura o yung mga cherry blossoms, artificial po yan, at nakabitin din, nakahang yung kanilang mga Japanese lanterns at mas ma-appreciate po natin ito mga kapuso pagpatak ng gabi, pagsapit ng gabi dahil napakaraming lightings, makukulay po yung kanilang mga lightings na talaga namang mapapaselfie ka at talagang sabi ko nga, bawat anggulo perfect na makapagpa-picture kasama syempre ang inyong mga loved one. Mga kapuso, bungad pa lamang po yan, entrada pa lamang po yan. Samahan niyo naman ako sa loob ng kanilang Christmas village. Ito yung mga kapuso dahil matutuwa kayo sa loob. Napakaganda, napakamakulay. Ito mga kapuso, ang loob ng kanilang Christmas village, iba yung pakiramdam. Para siyang nakakatuwa. Dito na ho bubungad yung sinasabi ho natin na Ghibli-inspired. Napakarami hong mga Ghibli characters na makikita ho tayo dito. Siyempre, nandyan si Totoro, Zeniba, Catboos, Kaunashi, at siyempre ang pinaka-highlights, si Ponyo. So sabi ko nga mga kapuso, tiyak ma-enjoy ng mga chikiting, ganoon din ng mga young at hearts. Ang napakagandang lugar. Ito ho ay open. Ayan, may mga sakura tree pa dyan na napakaganda niyan pagdating ng gabi. Ito ho ay open as early as 4 p.m. at ito ay nag-end yung operation hanggang alas 11 ng gabi. At para ma-enjoy ng ating mga kapuso yung ganda ng lugar, pinapapasok lamang yung 700 hanggang 800 na mga kapuso natin para syempre ma-enjoy ho nila yung ganda ng lugar, makapagpa-picture sila sa kahit saang anggulo nitong Christmas village. And sila ho ay merong 10 minutes para makapag-tour dito ho sa Christmas village, and after 10 minutes, lalabas po sila doon sa gate. Papasok naman ho yung set of another batch na makakapasyal dito ho sa Christmas village. Ito mga kapuso, isa rin ho sa highlights, ipakita ko lamang, ito yung kanilang iglo. Perfect na perfect ito sa mga bata dahil pwedeng pumasok sa loob at meron dyan yung mga artificial snow. Kaya mararamdaman talaga ng mga chikiting na may snow. Parang ganun mga kapuso Ayan o. Diba? Limited lang din dyan yung pwedeng pumasok para ma-enjoy yung ganda nung lugar. O, diba mga kapuso, nakakatuwa. Actually, mga kapuso, sa loob ng 6 years, mga kapuso, ay animated display yung ginagawa sa Bayambang, Pangasinan. Pero this year, iba dahil Christmas Village. At pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan sa ngayon na comes December 23 onwards, ay ma-extend ho yung operation ng Christmas Village nang sa ganoon ay mas mahaba yung oras na makapamasyal ang ating mga kababayan sa napakaganda at napakamakulay na Christmas Village dito sa Bayambang, Pangasinan. Libre, wala hong bayad ang pag-travel o pag-visit dito ho sa lugar. Joanne? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.
35 feet na Christmas tree sa Padre Garcia, Batangas, pinalibutan ng daan-daang parol. Silipin sa report. Mas pinasigla ang gabi sa bayan ng Padre Garcia, Batangas ng pailawan. Sa harap ng Municipal Hall ang tinatayang 35 talampakang Christmas tree na star ng kanilang Christmas display. Tad-tad ng makukulay na parol ang bumuo sa kanilang centerpiece. Pinagdikit-dikit, pinagbuklod-buklod na tanda raw na nagkakaisang pamilya na siya ring tema ng kanilang Christmas pailaw. May mga pagkain din sa labas kung habol naman ay food trip. Gabi-gabing mapapasyala ng Christmas installation na magtatagal hanggang sa unang linggo ng Enero. Sa Laguna, aliw naman ang hatid ng Christmas paandar sa bayan ng Liliw. Hindi ka feeling blue sa kanilang Blue Christmas. Tad-tad ng nagkikislapang LED lights ang bawat sulok ng Gat Tayao Park. Agaw pansin ang mga giant lantern na nagpapatingkad sa madilim na gabi. Bukas ang Christmas installation sa publiko hanggang sa bagong taon. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Secrecy once accepted becomes an addiction by Edward Teller. Mga partner, ang ganda, no? Dun sa Japan-inspired na Christmas pasyalan sa Bayambang Pangasinan. Gusto ko nang sumunod kay Jasmine dun eh. Oo nga eh. Yung mga walang budget, pwedeng pumunta doon. Kasi syempre, di ba, parang nandun ka na rin sa bansang Japan. Mahal ngayon ang ticket papuntang Japan. Nakita natin kanina, umaga, ang ganda na. How much more pag may ilaw na, di ba? Makikita mo sa gabi, mapapasyalan mo sa gabi. How much more? Tapos yung sinasabi ni Jasmine na may snow daw. Doon sa igloo? Oo. Ang maganda rito, solo kasi yung pag-fit mo doon sa igloo. Unlike yung marami kayong nakapila, tapos mahirapan kayong mag-picture taking. Dito, mag-isa ka lang sa igloo, mag-picture taking. Eto, nakikita natin yung pagbubukas ng Christmas pasyalan dyan sa Bayambang. Ayan, talagang tuwang-tuwa yung mga kababayan natin. Hindi lang taga-Bayambang, kundi buong Pangasinan at karating probinsya. Oo, kasi napanood na nila dito sa ating program, for sure, ma-experience na rin nila ang ganda ng Bayambang. Dadagsa sila dyan. Mga kapuso, 32 days na lang, Pasko na. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.